Magandang gabi! Live tayo ngayon dito sa Richmond Badminton Court. Ang programa ng lahat. Ang programa ng Pilipinas, programa ng Houston, Texas, programa ng Amerika, programa ng bayan, ang KLM. Wag po, kuya. Ulitin natin, ang programa ng bayan, KLM. Kumusta lagay mo? Kalagay. At ito po ang inyong host. Walang iba kundi si Doc NP at ang aking co-host, Master of Science in Nursing. Award-winning host ng Ayaw Cool kay Bata Pako. Ayaw cool. Walang iba kung hindi ang paboritong angkol ng bayan. Walang iba, isang gun enthusiast, isang wine connoisseur at warrior of Jesus Christ. Ayan na. Commander Kalagay, Uncle George. Magandang gabi. Wag po, Uncle. Magandang gabi sa ating mga tagapagtangkilik ng programa. Once a month na lang. Dati once a week. Oh. Ngayon, once a month na lang. Eh, paano tayo hindi magiging once a month? Kasi saan ka ba galing kanina? Nanggaling kami kagagaling lang namin sa Oklahoma. Ay, sa Oklahoma. Oklahoma kami nanggaling. Ano bang ginawa niyo sa Oklahoma? Nagpasyal. May pinasyalan kaming mga kaibigan at mga kamag-anak sa Oklahoma. Ganun. Kamusta naman ang weather sa Oklahoma? Mas malamig kaysa dito, Kalagay. Mas malamig ba? Mas malamig kaysa dito. Mas maginaw. Mas maginaw. Pero bago natin pagpatuloy natin programa, Kalagay, tawagan mo natin kasi ito ngayon nagsiselebrate. Magandang blessing. Galing sa Panginoon. Galing sa Panginoon ito. Tawagin natin ang power couple, Rhea and Jasper. Upo muna kayo. Okay. Tayo. Okay na naman naligo. Power couple, Rhea and Jasper. Kumusta mga... Kumusta ang lagay nyo? First of all, I'd like to congratulate the couple for having finally conceived. Ayan, isang Blessing galing sa Panginoon. Yes. Congratulations, guys. Thank you. Kaya yung dalawa ay warrior of Jesus Christ din. Kaya sila pinagkaloob ng isang gantimpala. Na lalabas ngayong Disyembre. Lalabas. Soon. Siguro ang pangalan niyan, Christian. Din. Alam na ba natin ang gender? Lalaki ba? Yes. Sabi ng ano. Sabi ng banner, it's a boy daw. It's a boy. Boy. Yan. It's the boy. So, hindi natuloy yung raffle sa Guess the Gender. No gender reveal. Ang importanteng ang katanungan dyan, paano niyo ba ginawa? Mali pala. Uminom lang kami. Lagi. Anong masasabi ninyo? Sino muna ang papasalamatan ninyo sa inyong munting blessing? Of course, si Lord. Saint Rita. Saint Rita talaga yung ano namin. Saint Gerard. Nandito, naglalaro kanina. Si Saint Gerard ba? Yung asawa ni Shanti? Gerard. Yeah. Oh. Saint Rita pumunta talaga kami ng ano. Saint Rita. Philadelphia. Kasi si Saint Rita sa Philadelphia, sa amin sa Tagulwan, si Santa Rita. Santa Rita. Doon sa sa Cebu din. May Saint Rita din doon. Yes. Sige. Quickly, anong masasabi ninyo? Before nila sasabihin ang dapat nila sabihin, meron na ba silang educational plan para sa bata? Wala pa, baka maraming mag-over. Nagbibenta ako ng gano'n, bibigyan ko kayo ng 50% discount. At saka, hindi lang... Libre na lang. Libre na yan, uy. Alam mo Kalagay, hindi lang educational plan galing sa'yo. Kung hindi galing sa akin, life insurance din. Bibentahan ko nila ng life insurance.
O kaya gusto mo lang, car insurance, dito din. Papagandaan ko lang. Yeah, di ba? May mga sponsor na pala. Ayan. Yes. Sige, Oh, sabihin yun na. Sige. Basta Huwag na sponsor, discount, libre na. Libre for the baby. Okay, Ano pasalamat. mo na ba sasabi ninyo, power couple, Jasper and Rhea? Oo. Alin? Ano masasabi ninyo? Ilang taon bago niyo susundan? Tapos na naman yung ibang raketa, ha? Papalang talaga makita nga natin 2 years. yun. 2 years. Dapat may plano na kayo. 2 years. talaga Yeah. makita 2 years. nga Tinatawag natin yung responsible parenthood. Yes. Ganda. Yeah, kasi marami namang magbabantay, mga taga-badminton. Oh, yes. Sabi Ito, itong dalawang to. Ni-review nila yung video. Meron na bang line up sa Ninong at Ninang? Depende kung sinong mag-offer ng malaki. Oh, may sports car. Yung sports car mo, ha? Yung life insurance. Sige, power couple, mga words sa mga audience. Yeah. Ano, nagtituloy siya. Oh, sabi niya. Ano daw? Tatawa talaga. Alam na Well, yan. more niya. Yun talaga. Yun. Saya tuloy. Hindi kita. Hindi ka matag nananaw. 2,000 viewers pa yan. Yeah. Million yan. For those na ano, huwag kayong mag-give up. May ano naman. Someone. Anong masasabi mo? Conceived by the help of Mommy science. soon to be? Ha? Ano masasabi mo? Mom Ano soon to be. masasabi ko? Wala naman ako masasabi. Ano ang ipapagsabi mo sa anak mo sa'yo? Ang papatawag mo? Mami? Mama? Nanay! Mami! Ang ganda ng buntis, no? O sige, ano masasabi mo? Tatay soon to be. girl eh. Masasabi ko. akong girl na. Ano? I'm just thankful po sa lahat ng mga prayer warriors namin. Ayan. Yeah. Yan naman. As in, Ayan, praise like, the Lord. talaga. Every day, may mga nagpe-pray. Yeah. Yung mga taga Cebu, Bohol, yung mga... Salamatan niyo yung mga nag-spray sa Cebu, sa Bohol. Wala na. Ayusin na yung pagsasalita nyo? Baygon ba to? Insect. Lysol? Insect spray. O sige, sino pa sasalamatan mo? Si Doktor. Siyempre. Yung doktor namin sa IBF. Ha? Ay, oo. Si Dr. Yeah, Dr. the best, Allen. the best. The best Dr. talaga. Allen. Lalaki ba yun? At saka yung Lalaki. doktor wala pinakagwapo. Sino? Gwapo? Yung Gwapo open ang niya, doktor ka. kung gusto nyo, ask nyo siya. Sino ang open mo? Parang- Dr. Ronen. Ano Yung nga anak eh? mo. Yun, ha? Dalawa. Dalawa, mag-ama. Yun doon sa Kamag-anak ba ni JC Bonnie? Oo, sa may memorial I-10. sila. I-10. Pero ang dapat Yung anak. Oh my God. Yung mga buntis, Oh my pupunta God. dahil sa anak. Nakakita sa akin. Ay. Ang simple ng doktor. I-google ko na. Kaedad lang namin. Pero dapat talaga ang pasasalamatan mo si Jasper. Ah, Diba? Kasi siya ang donor. Dapat ang pasasalamatan mo siya ang donor. Kasi ako ang donor. Sige, Yeah. maraming salamat. Palakpakan natin ang power. thank you. Salamat, salamat. Thank you sa... Doon kayo lagi dito. Ano nga, ang pagkain mo? Rhea, Okay. ang pagkain mo na. Okay. Guy, magbasa muna tayo ng mga guest of honors natin. Ha? magbasa muna tayo kalagay ng hindi natin nabasa ang isang ano na to? Yung- kasulatan galing sa Biblia. Sa Biblia. O sige. Ayan. Simulan na natin. Nasa Romano 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace in faith, so that you overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Yeah, this is the word of the Lord coming from Romans 15 verses 13. Napakagandang kasulatan galing sa banal na aklat. Kalagay, gusto kong i-discuss ngayong gabi. Sige. Dahil less than, mga 2 weeks na lang, di ba? 2 weeks na lang. 2 weeks na lang, eleksyon na dito sa... Malalaman na natin, mag-inaugurate na si Trump in 2 weeks. Okay, mag-inaugurate. Okay, ano ka, very positive. Positive ako, Naman, sigurado. Sa mga interview lang na kinandak na just recently kay Kamala, alam ko na sinong mananalo.
Ayan. Alam ko na. Pero, idadissect natin kalagay between si Kamala Harris at saka si Donald Trump. Ah. Okay. Pero bago yan, si Briella Mayer Nanonood from California. sa California. Ano? California. At saka si Paring Dave. Parang Dave, nasaan ka? Oo. Nasaan ka ngayon? Si Paring Dave pala ha, Dave Aranas. Isang uncle din yan. Isang uncle, isang semester na, isang ano na lang, NP na yan. NP na yan. Kagaya ko. Oo, NP na. Dalawa ng NP natin. Kagaya ko. Okay. I-dissect natin siya kalagay. Si Kamala Harris. Dapat talaga akong Because the number one problem of our country right now is economy. Economy. Okay. So si Kamala Harris, ang kanyang solusyon, which ang kanyang proposal is ang Social Security. Gusto niyang iusog ng 70 years old. Okay. Number one. Number two, gusto rin niyang dagdagan ng $25,000 ang stimulus kung sinong gustong bumili ng bahay. Number three, Tutulungan niya ng 25,000. Number three, ang bumubuhay sa ating country ngayon are mostly small businesses. Yes. Okay. Gusto din niyang dagdagan ng $50,000 ang mga small businesses. Sa tingin mo, ang lalaki na pag malaki ang ganyan. pag magbigay ka ng pera sa isang tao, is that a solution for economy to grow? Merong kasabihan sa Biblia na if you give a man a fish, he will eat for a day. But if you teach a man how to fish, he will eat forever. Sa feeling ko lang kalagay, ang gustong gawin ni Kamala is gusto lang magbigay ng isda. Kasi last time, Nangyari na yan, partner. Nangyari na yan kalagay sa panahon pa ni dating Presidente Obama. Okay. Ano ba nangyari doon? Di ba namamigay siya? Aha. Anong tawag nung ng klaseng Ng stimulus. stimulus? Aha. Nagbigay siya, pero ngayon ang nangyari is in-enable niya yung mga tao na maging lazy. Okay. Ha? Ngayon, it's a similar form of motivation na bibigyan nga niya physically, pero in terms of budget and source of budget, ilang milyon ang kanya i-project for all of these small businesses na mabigyan niya. If we have enough budget, if we have enough in our treasury reserves, okay yan. Pero kung naghihikahos tayo, at hindi naman enough yung lahat natin na mga funds para i-supply ang lahat ng mga ano tawag niya, small businesses, ang mga potential house buyers, mga saan tayo kukuha ng pera? Magkaka-deficit tayo. Tama. Ang national GDP natin bababa. Tama. Ang problema ngayon kalagay is the economy. Ang tao bumibili ng $8 na itlog, $5 na gas, to $4 na gatas, 47% ang increase ng bahay, ng housing prices, 34% ang increase ng insurance, ang sweldo, 5% ang increase. So, how can someone, compared to 20 years ago, makakabili ng bahay na worth 300,000, na ang sweldo ng tao 3 years ago was 100,000, pagkatapos, 20 years after, dodoble ang bahay ng, or 47% increase, almost, like 50%, almost 50% ng increase, magiging 450, magiging 500,000 ang bahay, tapos ang sweldo, 5% lang. Ibig sabihin, tutubo lang ng $5,000 sa 100,000 na sinweldo ng isang tao 20 years ago. How do you expect na isang tao makaka-afford? Ang solusyon naman ni Trump, let's try to dissect Trump. Ano ba ang gusto ni Trump? Ang solusyon ni Trump is of course to increase the economy. And economy, ang gusto niyang i-increase is to drive energy. Now remember, kalagay, energy is the one that controls 30% of the economy of the country. Okay. Kasi, ang presyo ng tinapay na binibili mo,
is nagdidepende sa presyo ng gas, ng gasolina. Ang presyo ng gatas nagdidepende sa presyo ng gasolina. Okay, hindi naman nagdidepende yan sa ang gatas hindi nagdidepende sa baka. Mabuti sana kung kukuha lang tayo ng gatas sa tao para mas masustansya at mas malapit ang nainom natin. Oh, pero sa gatas ng baka mostly na umiinom ng tao tapos itatransport pa. So, doon ang expenses. It's not the product, but it's the energy behind the product. It's the logistical necessity of transportation, distribution, and putting it in the supermarket. Tama yun. Okay. Now, ang kanilang rebuttal naman is, of course, bakit tayo buboto sa isang tao na merong history ng panglilin lang. Oh, bakit tayo boboto sa isang tao na masama ang bibig? Oh, bakit tayo boboto sa isang tao na na racist? Hindi naman na-prove na racist. You know, it is a subjective opinion. Oh. Pero so, ako naman kalagay. Wala tayong pinapanigan dito kalagay, ha? Wala tayong pinapanigan. Wala. Kuro-kuro lang natin. Oh. Si Trump lang. Si Trump lang. Kayo na lang humusga. Pero sa mga kuro-kuro at saka sa mga debate na pinalabas sa TV at saka sa social media. At saka naranasan na rin natin. At nakita natin puro kasi siya pa-deflect. Sa lahat ng interview niya, puro siya pa-deflect. Wala siyang mga Tapos sinasabi pa niya, basahin niyo lang dun sa sa website. Kung gusto mong maniwala ang tao sa iyo, sabihin mo yung iyong mga agenda, sabihin mo yung iyong plan para makita at ma-evaluate ang tao. Give us a definite plan. Yes. Dapat meron talaga yan. Hindi yung nandun sa website, nandun sa ganon. At saka kalagay, ang problema ng ating bayan ngayon is economy. It's not rights. It's not how you feel. It's not, whatever kung anong mga issue, mga social issue. It's not that. It's economy. It's economy. Ang problema ng ating bayan ngayon. Okay. And how to bring it up. And how to bring it up. And how to be more competitive globally. Hindi dahil nasaktan kayo, dahil sinabihan, dahil hindi kayo pinapasok. No, it's not that. The problem is economy. Ang economy mismo sa loob ng bayan natin. Yeah, let's weigh things according to the physiologic and the needs of the entire country. Tama 'yon. Huwag na nating yung mga feelings, no? Sa Maslow's hierarchy, number 1 'yan. Dapat busog yung tiyan mo, physiologic need. Tama 'yon. So kung magandang economy mo, you have a well-fed country, you have a well-fed country that can go and have a good education. So, yun ang dapat mo masatisfy. It's not about the feelings na nasaktan ka dahil may mga sinabing masama, ganun. Importante, prioritize natin yung anuman ang makakapagbangon sa Estados Unidos. Tama. Okay. Tama yon. Okay. Any last words kalagay bago tayo? Alam mo kalagay, meron ditong sumulat ng fan mail para sa'yo. Pero bago ko babasahin, meron ba tayong last words? Last words. Ang sa akin nakalagay, isa lang. Okay. Vote wisely. Okay. When I say wisely, huwag niyong isali yung mga kalooban ninyo, yung nasaktan ang mga pride ninyo. Huwag niyong isali. Just look at the entirety of the nation. Kasi tayo din naman, ayaw din naman natin wala din naman tayo mapili. Pero what I'm trying to choose is the entirety of the nation because we have children na mabubuhay pa ng mas mahaba-haba. Okay? Kaysa sa atin. It will not only benefit us but it will also benefit our children. Our decision and the younger generations. Our decision today will not only impact ourselves but the generation after us. Mama. And isa lang, one last final word sa mga viewers natin na nanonood, especially kay Edward Geho Winner. Yeah.
Jun Bacalso, pag nagkita tayo, babalatan kita ng buhay. Merong fan mail dito kalagay. Meron ba? Okay. Babasahin ko. Sige, Okay. sumulan mo. Kumusta mga kalagay? Isa po akong masugid na tagahanga sa inyong lahat. Lalong-lalo na kay Uncle George. Aba? Okay. Palagi ko pong pinapakinggan ang kanyang programang Ayaw Cool kay Bata pa ko. Ay. Sa inyong tatlo, siya ang pinakamagaling. Uy! Aba? Pinakagusto ko at pinakamasarap. Masarap. Anong masarap? Masarap. Hindi Magluto. Magluto siguro. Okay. Ano ba yan? Baka mapahamak tayo niyan. Okay. May nakatikim na ba? Meron pa. Okay. So, Nang luto. May nakatikim na. makinig ka. Sa inyong tatlo, siya ang pinakamagaling, pinakagusto ko, at pinakamasarap. Okay. Pinakamagaling, mang-asar. Ayusin nyo yung mga sarap. Pinakagusto kong sagasaan. At pinakamasarap tadyakan. Sino kaya to? Gabi-gabi, palagi ko siyang napapanaginipan. Napapanaginipan sa kalin. At sigurado ako na palagi din niya akong napapaginipan dahil ako ang palaging laman ng isip niya. Dahil ako ay walang iba kung hindi si Jun Bacalso. Si Jun Bacalso pala nang sumulat ito. Panmail kalagay. Ha? Si Jun Bacalso pala. Jun Bacalso, pag nakita kita, papapush upin kita. Okay. Hindi mo makilala si Jun Bacalso? Siya yung pinatayo yung waiter at naalala mo yun? No, siya yun. Babasahin ko to kalagay galing sa Proverbs 21:20. Okay. A wise person saves for the future, while a foolish person spends whatever they get. Yan. Basahin natin kalagay ito. Itong isang liham. Itong isang lihim na liham. Minsan nakakalito sila, no? Magandang gabi mga kalagay. Ako po si Inday Garutay. Isang nurse na malapit na pong ikasal sa kasintahan kong doktor. Aba, Ayay. maganda po ang kalagayan ng aming pamilya. Wow. Wala po akong utang. Tama, oh. May katamtamang ipon sa bangko ay may mga investment at practical sa gastusin. Habang ang aking mapapangasawa ay may malaking sweldo pero may student loan din naman na binabayaran hanggang ngayon. At mahilig sa mga magagandang bagay at magagarang kotse. Gusto ko po sanang itanong sa inyo, masama bang pakinggan kung ipropose ko sa aking mapapangasawa ang prenuptial agreement na siyang mungkahi ng aking pamilya? Ayan ang katanungan ha. Ang katanungan, masama bang mag-propose ng prenuptial agreement kung kayong dalawa ay may kakaunting pera? Oh, pansrap na nila. Ano sa tingin mo kalagay? Ha? Noong panahon natin, way back 1997 nung ikinasal ako. Wala pa ako mga isip-isip na mga prenuptial agreement na yan. Pag nakita kong mahal ko yung asawa ko, kung ano man yung akin, at siya rin ang magiging kanya. Ganun yan eh. Kung ano man ang kanya, magiging akin. Pero wala ako nasa isip ko yung mga ganun. Kung sa palagay ko lang ngayon, kung titi lang niya. ano ba yan? Naka-live talaga. Surya, naka-live ka lang. Ang sa akin lang, Ano ba? kung meron siyang pagdududa na baka mawaldas yung pera niya, at saka hindi sila mabuhay ng matiwasay dahil sa baka mag-away sila, magkaano sila sa pera, di wag na niyang pakasalan. Pero practical din ang merong prenuptial agreement dahil masisiguro mo na yung pinaghirapan mo, kung nagbago man yung tao in the future, masisigurado mo na may paglalagyan yung pera, hindi mawawaldas yung pera mo dahil hindi mapupunta sa kanya. Kasi ang tao naman, hindi ibig sabihin na pinakasalan mo yan nung 20 years ago.
ganyan yan hanggang mamatay kayo. Kumbaga, people change. People change. Tama. So, hindi mo ma-assure ang anuman ang ihip ng hangin. Baka magbago siya o maging mas mabait siya o maging mas masama. Depende na yun. Kaya, para ma-assure ka ako, I am a believer also of prenuptial agreement. Pero during my time, I didn't have one. Okay. Sa amin din, sa kaso namin kalagay, wala din kami prenuptial agreement dahil wala naman kami pera. Wala naman kami ipiprenup. Okay. Pero kalagay, I will share story sa ating mga audience ngayon, sa ating mga kalagay na nanonood dyan. Meron ako na pakinggan sa isang podcast kasi na ang babae nagkaipon ng 300,000 noong COVID dahil nagta-travel nursing. Nag-asawa sila nitong isang businessman na meron din siyang pera na mga about 500,000. So in total they have about 800,000 to start with. Okay. So wala silang prenuptial agreement. So they were about a year and a half after sa marriage nila. May negosyo yung lalaki, nurse yung babae, ang nagdadala ng finances yung lalaki. So at one point nag-open ng account yung babae kasi hindi namin niya tinitinan yung account. So, pagtingin niya, 50,000 na lang naiwan. Aba, naubos. So, ang explanation ng lalaki, sorry, kasi nasi-short siya sa kanyang negosyo, kailangan niya magbayad ng payroll, at yun, hindi niya nasabi sa kanyang asawa na nagagamit niya ang pera para magbayad ng payroll. Okay. For me, yung situation na yan, tinatawag yan na financial infidelity. Tama. Okay. Sa akin talaga yan. Kung meron kang kakaunting pera, I would say na hindi masama ang prenuptial agreement. Sa atin kasi mga Pilipino, madaling masaktan, sensitive tayo mga Pilipino. Sensitive, sasabihin ka agad na prenuptial agreement, parang ang sama pakinggan. Parang ano bang sa tingin mo, kukunin ko yung pera mo. But it's not that. Kasi, I'll give you a situation. Let's just say, 10 years down the road, wala kang prenuptial agreement. So, ngayon, gusto mong tulungan ang parents mo. Dahil ang parents mo, nagkasakit ang tatay mo, nagkasakit ang nanay mo. So, kukuha ka ngayon sa funds nang galing sa inyong dalawa. Pero ito naman ang anak mo, kailangan naman mag-ballet class, kailangan naman magpapaaral sa isang pribadong eskwela. So, ngayon you are torn in between sa obligation mo sa anak mo at saka sa moral obligation mo sa parents mo. Okay. When in fact, kung meron kayong prenuptial agreement, you can use your money na before kayo nagpakasal para sa parents mo and your money after kayo nagpakasal para sa anak mo. So, for me, prenuptial agreement, hindi masama ang prenuptial agreement. Okay. Maganda paka-explain. Maganda. Okay. Maganda yan sa kalagay. Malapit na ba ang ating oras? Kalagay. Ako sangayon ako doon. Hindi siya masama. It's a protection for both of you dahil hindi mo naman alam kung sino sa inyong dalawa ang magiging may topak. Kasi sa pagkita ninyo, you are on your best behavior. Maganda yung mga behavior yung dalawa, tsaka you're still knowing each other, learning each other's weaknesses and strengths. But down the road, after like probably 20, 30 years, you will realize na may mga, halimbawa, nalulun ako sa masamang bisyo. Nag-gambling ako parati. That will put the money of the family in peril. Kasi naging addicted na ako sa gambling. So kung mayroong prenuptial agreement, hindi ko pwedeng mayroong kayong agreement in terms of when to take the money and what not to take. So hindi mo mapapakialaman so that the money will be for future purposes. Tama yan. At tama ka kalagay, protection yan siya. Speaking of protection kalagay. Okay. Aside sa trust na protection. Meron pa tayong iba. Meron pang ibang protection. Alam mo, matagal na tayong nagpo-podcast at nasa programa nasa programa ng atong programa. One of the saddest call o saddest na mga liham na na-receive natin ay mga mag-asawa na walang proteksyon o
para sa kanilang pamilya, Yes. walang life insurance. Dapat meron sila. Dapat merong life insurance. Alam mo, maraming mga nakakaiyak at nakakabagbag damdaming mga istorya, mga sitwasyon at mga istorya na ang nagtatrabaho ang asawa lang, ang lalaki lang. Tapos ang babae walang trabaho, nag-aalaga sa mga anak. Biglang sinagasaan ng pison. Ay, oo. Oh, Naalala ko yung isa sa mga sulat na Oh. kamag-anak mo na sinagasaan. Oh, bigla gano'n. Tapos walang life insurance. So, walang magagawa ang kanyang asawa kung hindi, you know, pag mag-desperate move, ibebenta ang bahay sa murang presyo. Oh, Para mabilis ang pagbenta. para mabilis ang pagbenta. Tapos pagkatapos niyan, walang matirhan, walang ano. So, importante mga kalagay ang life insurance. Di ba? Ayan. Kaya dapat meron na tayong mga dyan, Ayoko eh. merong mga preparasyon para sa mga Preparasyon. Yan. Tama. Tama. Okay, kalagay. So, ano ang ating baka hindi tayo makapag-podcast bago mag-eleksyon. Meron ba tayong mga huling mga sasabihin sa ating mga kababayan dito sa Amerika Ayan. tungkol sa eleksyon? So, for the incoming election, siguro you have to vote wisely. You have to think about not only the present, not only the person that you're looking at, but the accomplishment na nagawa niya. Aha. At the same time, judge not on one act, Aha. but judge on the effectivity of his entire accomplishment, not only when he was president, but when he was a businessman, on how he made his money or how he made his father's money reach more than what it's now. Tama yan. Tama ka. Dadagdagan ko yung iyong sinabi kalagay. Tama yon. You judge on the accomplishment. Do not judge based on your pride. Tama? Tama yan. Okay. At dito, nagtatapos ang ating programa. At sa susunod mga kalagay, panunuorin nyo ang aming programa dahil ang mag-host itong aking kalagay na si Commander Uncle George. Si ano pa, Commander kalagay. si Kuya Jober pa. Si Kuya Jober. Ayan, si Kuya Jober pa. Mag-ano. Wala, okay. Baka hindi na naman siya makarating dito. Makadadating si Kuya Jober. Dadating. Hindi kasi marami kasi naghihintay sa kanilang bahay. Oo. Maraming mga labahin. Maraming di puti, di kolor. Dapat paghiwalayin. Hiwalayin. Hiwalayin. Oh, Ang puti sa di kolor. puti sa color. Ayan. Ayan. Oh. At Okay. dito nagtatapos ang ating programa. Ang Mustang Lagay Mo Kalagay. Bye-bye. Anong gusto na naman mo? Tapos mamili ka, anong i-add mo? Yun yung mga add. Okay na yun. Ayaw mag-off. Ayaw, baka gusto mag-overtime. Baka gusto mag-overtime tayo.